In this video, tuturuan ko kayo paano maghanap ng mga next potential times 100 na shitcoins, meme coins, or mga potential projects, or yung mga coins na nagka-trending, nag-viral, nag-hype. Malaking tulong to kasi doon mo makikita kung para makapagsabay ka sa mga hype, para mauna ka sa mga hype. Yun ang mga importante sa crypto is pag meron kang nakitang coins na tingin mo sisikat siya, dapat mauna ka. So itong crypto terminal na ipapakita ko sa inyo, malaking tulong to para sa research mo, para sa DYOR mo. So ang tawag sa terminal to or project na to ay birdeye.so. So birdeye, basically birdeye. So sa birdeye, papakita ko sa inyo yung UI niya, kung anong purpose niya, anong pwedeng gawin dito sa birdeye na to. And malaking tulong to sa inyo, lalo na sa mga mahilig mag-research yan, sa mga fundamentals. Alright, so nandito tayo ngayon sa birdeye.so. So make sure tama yung website na pinupuntahan nyo, birdeye.so. Hindi bird's eye, okay? Birdeye lang. So at first, mukhang magiging overwhelming sa inyo, but okay lang, i-breakdown natin yan isa-isa. So sa taas is yung search, kung meron kang hinahanap na specific token symbol. Let's say, Jup. Yan, Jupiter. Sikat sa Solana. Ayan, makikita mo yung mga possible or mga tokens niya. Pwedeng mga LPs, mga liquidity pool. Ibang usapan yan. Yan, no? Mga nakastake. Or yung mismong Jup na token. Itong nasa pangalawa, 0.7. Ang maganda pa dito, mapapansin mo, meron kang verified checkmark dito. Ibig sabihin, legit siya. Hindi siya scam, no? Legitimate yung nakikita mong token. Hindi siya peke or phishing or mahanipat, mga ganun. No? Hindi, no? So, yung maganda sa birdeye, meron silang verified checkmark. Next is, makikita mo dito, ito yung mga supported chains, blockchains na pwede mong i-track ng mga coins sa loob na itong mga blockchains na to. So, Solana, Sui, Ethereum, BNB, Arbitrum, Optimism, Base, ZK Sync, Polygon, Avalanche. Supported niya lahat yan ng birdeye. So, if meron kang hinahanap or gusto mo sa Arbitrum ka naghanap ng mga next possible times 100 coins, pwede ka lumipat sa Arbitrum. Then makikita mo lahat dito yung mga statistics, analytics sa loob ng Arbitrum chain. Lipat mo tayo sa all chain. So dito, makikita natin yung mga trending tokens and yung profitable traders. Ay yung maganda. Pwede kang mag-track ng mga wallets ng mga sikat or mga profitable, yung mga kumikita talaga, no? So trending tokens, ito yung mga trending tokens in the last, I don't know, maybe last 24 hours, no? Mapapansin mo lahat yan, halos lahat Solana. Kasi sikat ngayon sa Solana yung mga meme coins and shit coins eh. So mapapansin mo, puro Solana ang mga top trending tokens. Pero syempre, meron din tayo sa BNB. Makikita natin sa BNB, ito yung mga sikat. Meta, CZBNB, SAC, Doge, no? For Ethereum, ito naman yung mga sikat niya. LBTC, Moon Doge, Ton, Link. So, may marami. Meron din tayong mga profitable traders sa Ethereum mismo. Ayan, makikita mo, pwede na tayo mag-track ng mga ibang wallet. So, ano makikita natin kung ano mga ginagawa nila, ano yung latest transaction nila. 'Di ba? Napakalaking help, napakalaking tulong, 'di ba? Ayan, makikita mo. Ito yung mga historical trades niya 4 days ago, 6 days ago. Makikita mo kung anong ginagawa niya sa wallet niya. Alright? 1 week ago, 1 month ago, magkano kinikita niya, makikita mo lahat yan. Ganun ka-helpful, no? Para kang meron kang third eye sa buong crypto, makikita mo lahat ng ano nangyayari, meron kang kaya tinawag siya bird eye, meron kang bird's eye view ng crypto, kung ano man nangyayari. Alright? So, sa baba naman, ito performance chart. Ito yung Ethereum price ng performance chart. So for Solana, ang laki ng binagsak for the last 7 days. Mapapansin mo, or maybe a month ago, from 14% ang nawala, from ayun, mapapansin mo, ang laki ng binagsak. So, makikita mo yung performance chart ng bawat coins. Dito naman sa baba, makikita natin yung mga fine gems and yung mga largest trades, no? So, sa fine gems, meron tayong dalawang klaseng category or choices. Yung highest 24-hour volume, which is means yung last 24 hours na trading volume ng isang coin. Makikita mo, saan ba maraming nagtitrade yung mga tao. So, usually makikita natin dito is yung mga stable coins. Kasi syempre, pag nagbabuy and sell tayo, lilipat tayo ng stable coins. So, naturally talaga na ang highest volume ay yung mga stable coins. Meron tayong mga top gainers. Anong mga tokens or coins na in the last 24 hours, ang laki ng tinaas nila. Okay? It might be useful, it might not, no? Kasi syempre, itatrack niya lahat eh. Even yung mga honeypots siguro, itatrack din niya. So, yung mga honeypots talaga mataas ang mga top gainers mga yan, no? So, hindi porket nakita mo top gainers to, papasok ka na kagad. Kailangan mo i-double check din. Syempre. Large trades is, ito yung mga
malalaking transaction na nangyayari in the past. I don't know kung ilan pa. Ayan, meron naman silang timestamp, no? So, makikita mo saan ba pumapasok yung mga whales. Yung mga whales, ito yung mga talagang mga big time sa crypto kung saan pa nagba-buy and sell sila, malaki yan. 100,000, 200,000, even millions meron. So, makikita mo yan mga latest transactions na with over a million, let's say, for example. Ayan, no? So, from Wrap Steve to naging Wrap ETH. Yan. Medyo mga safe, on the safety side, mapapansin mo. USDC to USDT. For pag less than 100, more than 100,000, less than 1 million, ayan, baka meron tayong makikita mga, hindi, wala rin, no? Puro mga ETH to ETH lang din, puro wrap. Let's say, 50,000. Ayan, to, for example to. Gumastos siya ng 100 BNB para bumili ng pen. Ano ba tong pen? Diba? Pero, mapapansin mo, nag-transfer agad din siya pabalik. So, baka bot lang yan. Baka, MEV bot. Could be, no? But ano ba tong pen? At least nagkakaroon ka na idea ano mga tinitrade ng mga tao. So ano ba tong pen? So makikita natin, pag pinindot mo yung token mismo, meron din tayong chart ng trading view. So kompleto, no? Pwede ka rin mag-trade. Actually, connect mo lang white mo, pwede ka mag-trade. Diretso na. Parang all-in-one na tong bird eye. Diba? Ang ganda. So dito ka nag-analytics, dito ka rin pwede mag-swap. Alright? Next is, sa baba naman is, ito, yung mga ano na lang, yung mga community, hindi na importante ito. Basic, ito yung pinaka-importante, itong nasa top and middle part ng Bird Eye. But, meron din sila mga rewards program, campaigns like this one. For example, connect mo lang wallet mo, may chance ka makakuha ng pro subscription sa Bird Eye. So, mag-pro ka, may additional benefits ka, mas makikita mo, mas marami kang makikitang statistics, basically. Yun ang pinaka-pro version. But ang pinamaganda din sa Bird Eye is pwede ka na mag-trade mismo directly here and makikita mo yung mga top trending tokens, gainers, losers. Ayan. So for limit orders dito sa Bird Eye, Solana pala ang sinusupport niyang network. So again, maganda kasi pwede ka na mag-limit, no? Hindi mo na kailangan mag-swap agad-agad. Pwede ka mag-antay na bumagsak yung price bago ka bumili. So automated na yan. Yun yung kinagandahan, no? Pag gusto mo mag-cross-chain swap, like from Solana to Ethereum, pwede mong gawin yan. So meron silang D-bridge and Maya, dalawang klaseng bridge, no? And from Ethereum papunta sa Solana, pwede. It's up to you. But that's on the medyo advanced side na, no? But ang importante is i-limit order. Pwede ka mag-swap dito sa Bird Eye. Diretsuhan na. So isipin mo, dito ka mag-analyze sa website na to. Dito ka mag-check ng mga top trading volume, gainers, losers. And at the same time, kung meron ka kagad nakita, paunahan, pwede ka lang kagad mag-swap agad-agad din mismo sa Bird Eye. Hindi mo na kailangan lumipat pa sa mga ibang protocol or ibang website. Nandito na lahat. Yan ang kinagandahan ng Bird Eye. Malaking tulong tong website na to, no? Gamitin na to sa paghahanap ng mga next times 100 meme coins or shit coins. Or if meron kang gustong i-track na sikat, ang laki, mapapansin mo, pag ni-track mo tong white mo to, lagi siyang kumikita, pwede mo siyang i-track. Para makita mo yung mga latest movement niya. Basically, parang nagka-copy trading ka, no? Pero off-chain, no? On-chain. Outside exchange, nagka-copy trade ka. Pwede mo yan gawin dito. Siyempre, manual yan. So, kailangan mo bantayan mabuti yung isang wallet. Refresh ka ng refresh para makita kung ano yung mga latest transaction niya. Then, sundan mo siya. Pag nag-sell na siya, di mag-sell ka na rin. Parang ganun. Ganun ang manual copy trading dito sa on-chain. But, yun ang kinagandahan sa Bird Eye. Meron kang nakikita mo yung mga transactions nila. So, alright, if nakatulong tong video, make sure subscribe, like, and share button. Alright, thank you, bye-bye.